Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Eksklusibong nakapanayam ng PRTV News ang kaanak ng isa sa namatay sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kumuha tayo ng update mula kay Nurin Igonia. Nurin. Umabot po ang mga sawi tapos ang 7-point na lindol sa General Santos City alas 7:38 ng umaga kahapon, Lunes, Hunyo 8. Pinaghahanap habang umabot sa 1,836 na pamilya ang apektado. Kabilang sa mga nasawi ay 58 nanay Faith na si Gaming. Agad na pupunta ang nan-opener ito nang biglang tumama ang malakas na lindol. Hindi na nakalabas pa na buhay ang biktima. While waiting, nagapila daw sila para mag-time in sa biometrics. Parang doon daw nag-start, naglindol. And then, parang nag-try pa daw yung mama ko na magpunta sa sa parang exit god. Kaso lang parang hindi na doon naabutan at saka yung mama ko kasi meron siyang parang nervous good mom. So, Pakiusap ngayon ni Faith at ng iba pang mga kasamahan niya nga nasawi na matulungan sila nga maibigay ang dokumentong kailangan upang nga magamit ang kanila nga mula dito to City. Nurin Igonia ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Nurin Igonia. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga sugatan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Justine Ignacio. Justine. Umakyat pa sa 487 ang bilang ng mga sugatan sa Mindanao dahil sa pagyanig ng 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani kahapon. Ang datos na yan ay ayon sa pinakahuling update ni Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nananatili namang 37 ang naitalang nasawi kung saan 33 ay mula sa Region 12 at 4 mula sa Region 11 Davao Region. Sa datos pa na ibinahagi ng OCD, may kabuang mahigit 19,000 pamilya ang apektado o katumbas yan ng 88,000 katao. Sa ulat ni Undersecretary Cabreros, 44 naman na evacuation centers ang kasalukuyang nagagamit ngayon ng mga pamilya. Patuloy naman ang retrieval operations ng mga otoridad. Yan na muna ang latest. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong kasama ang mga miyembro ng gabinete kaugnay sa nangyaring malakas na lindol. Alamin natin ang detalye mula kay JM Peneda. JM. Yes, tama ka nga dyan. Kaninang umaga ay pinangunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situational briefing kasama ang ilang mga miyembro ng gabinete para malaman ang sitwasyon sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol kahapon. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD patuloy ang pagbigay ng mga tulong kung saan katuwang nila dyan ang Philippine Air Force para maihatid ng mabilis ang mga pangangailangan ng apektadong residente. Nakatabay rin ang Health Department para naman daw sa mga pagmedikal na tulong ng mga biktima. Monitoring rin umano ang Department of Education sa mga eskwelahan naman na gumuho, pati na rin doon sa bilang ng mga estudyanteng apektado ng lindol. Kinamusta nga rin ng Pangulo yung lagay ng koneksyon sa mga lugar na tinamaan at ayon nga sa DICT, mabilis at stable na ang internet sa ilang bahagi nito. Nag-report na rin ang DPWH sa Pangulo kung saan ininspeksyon na rin nila ang ilang mga kalsada na sarado dahil sa malakas na lindol. Inaasahan umano na sa lalong madaling panahon ay mabubuksan ang mga ito. Ilang mga tulay na rin ang sinilip ng ahensya mula sa Davao at tiniyak na ligtas na itong madadaanan o ligtas pa itong madadaanan. Matatandaan nga na agarang ipinag-utos ng Pangulo ang mabilis na paggalaw ng mga ahensya matapos ang lindol kahapon. At yan muna ang latest. Ako si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, JM Peneda. Sa ibang balita, simpleng SONA. Ito ang naging tagubili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang napipintong ika-5 ulat sa bayan.
Sa detalye, alamin natin yan mula kay Willie Delgado Jr. Willie. A simple soda at walang magarbong preparasyon. Yan ang ipinambungad na mensahe ni House Secretary General Attorney Cheloy Garapil bago simulan ng formal na interagency meeting na ipinatawag kaninang umaga dito sa Kamara. Sumasalamin ito sa kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging maingat at responsable ang paggastos ng mga ahensyang kabilang sa kanyang gagawing ikalimang State of the Nation Address sa July 27. Sabi ni Attorney Garapil ay walang lalakarang red carpet na nakaugalian na dinadaanan palagi ng mga bisita tuwing mayroong SONA. Maigpit din ang tagubilin sa laman doon sa ipinadalang imbitasyon sa mga bisita, lalo na sa mga kababaihan. Iwasan ang pagsusuot ng mga magagarang gown. Nakasentro kasi ang sa pagiging simple at praktikal yung okasyon alinsunod sa kasalukuyang kondisyon o kalagayan ng ating bansa. Layunin nito na makita ng mga Pilipino ang pagiging maingat ng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Ito raw kasi ang kabilin-bilinan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman umaasa si Attorney Cheloy Garapil na ang lahat ng dadalo ay magiging isa at magiging sensitibo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Hindi raw kasi nasusukat ang dignidad ng isang tao sa magarang kasuotan at magarbong paghahanda. Bagkus ay sa mensaheng ihati nito at ipapakita sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.